Alam nyo ba na madali lang naman malaman ang tunay na intensyon ng isang lalaki? Hindi sa kung gaano karami yung kanyang pinangako sa'yo or gaano katamis yung kanyang sinabi sa'yo. It doesn't matter yun. Ang tinitignan mo dapat, kumusta ang kanyang kilos? Kumusta yung pinapakita niya sa'yo? Kumusta yung kanyang actions? Kasi dun mo makikita ang tunay na intensyon ng isang lalaki. At kung gusto mo ng mas malaliman pa na mga advices at tips or diskusyon sa topic na ito, then panoorin mo hanggang sa last part kasi sinisigurado ko sa'yo marami kang matututunan dito. So let's go. Bakit mahalaga mga kapatid na panoorin nyo itong video na to? Number 1, para maiwasan na mapahamak ka at magsayang ka ng oras sa isang lalaki na hindi naman para sa'yo, hindi naman seryoso sa'yo. Pangalawa, to prevent ng mas malalimang pang pain. Or sabihin na natin na baka may mangyari pa sa inyo, mabuntis ka pa, and then dahil sa hindi tunay ang kanyang intention at pagmamahal sa'yo, then maiiwan ka. So magsasuffer ka ng isang bagay na hindi mo dapat pagsaferan, kundi maaari mo naman na iwasan. At marami pang factor kung bakit mahalaga na alamin mo ang intensyon ng isang lalaki kasi para din sa'yo yan. Para din sa benefits mo, okay? So number 1 na way kung paano mo malaman ang tunay na intensyon ng isang lalaki is that pinoprotektahan ka ba physically? It means, ang isang tunay na lalaki, one of our masculine energy is that to protect our loved ones physically. Kung may mga danger ganoon, sinasamahan ka ba kapag delikado yung lakad, or gabi na ganoon, or sinusundo ka ba for your safety, kumbaga mararamdaman mo na inaalagaan ka or pinoprotektahan ka or ayaw kang masaktan ng mga tao or ayaw kang maloko or in short, physically, pinoprotektahan ka niya. Number 1 na gagawin yun ng isang tunay na lalaki na may tunay na intensyon kasi kung wala siyang pakialam sa'yo. Okay, so pangalawa is that pinoprotektahan ka ba emotionally? It means, kung mayroon ka pang ino-open sa kanya na yung sikreto, which is naging vulnerable ka sa kanya, is that hindi niya ba ito pinagkakalat? Nire-respeto niya ba yung emotion mo? Nire-respeto niya ba yung pagtitiwala mo sa kanya? Or like for example, meron kang na-open na nakaraan mo na hindi maganda, tapos yun ba yung ginagamit niya sa'yo, pang-atake sa'yo, pang-manipulate sa'yo? Kasi kapag ginagawa niya yun, ibig sabihin hindi pure or hindi malinis ang kanyang intention sa'yo or ang kanyang pagmamahal sa'yo ay hindi totoo. Tinatry ka ba na hindi kinakausap ng 3 araw, 4 na araw dahil lang sa merong kayong misunderstanding na mababaw lang ang dahilan? Listen, ang masculinity ng isang lalaki is that we don't allow hanggat maaari na mag-suffer yung partner namin ng mga unnecessary na suffering na pwede naman namin na pagbigyan or intindihin na lang. Kapag ginagawa nyo ng isang lalaki na pinoprotektahan niya yung emotion mo, yung feelings mo, it means pure yung kanyang intention sa'yo. Pangatlo, pinoprotektahan ka ba socially sa maraming tao? Or baka naman, kapag merong kang kapalpakan, is that siya yung number 1 na magbabasura sa'yo. Siya yung number 1 na magbebetray sa'yo. Siya yung number 1 na mangiiwan sa'yo. Or baka hindi siya proud sa'yo in public or pinaprivate ka. Hindi siya proud na ipakilala ka. Hindi ka kayang ipaglaban in public. Yun yung mga dapat mong i-consider kasi kapag ginagawa niya yun, it means hindi pure or hindi totoo yung kanyang intention or yung kanyang pagmamahal sa'yo. Okay? So, pangalawa na sign na dapat mong i-consider kung gusto mo na malaman yung kanyang intention is that sino ba yung palaging nag-i-initiate? Ikaw ba or siya? Kasi ganito, you need to understand na part ng isang lalaki ang mag-initiate. Part din ng isang babae ang mang-attract. Like for example, ang isang bulaklak sa isang garden, hindi naman yan naghahabol ng mga bee or ng mga bubuyog. At tapos sinasabi, i-pollinate mo ako, i-pollinate mo ako. Bakit hindi nyo ako pinopollinate? Bakit hindi nyo ako dinadapuhan? Bakit hindi ka pumunta sa akin? Hindi ganun yung trabaho ng isang flower. Hindi siya nag-i-initiate. Kundi, siya lang yung nag-a-attract. Kapag binuksan niya yung kanyang petals,
yung kanyang bulaklak, and then magpo-produce yan ng amoy, ng matamis na amoy para sa isang bee, and then yung bee na mismo ang mag-i-initiate na lumapit at dumapo sa bulaklak na yan. So, ganun dapat. Ano po? That you attract a man, okay, by your feminine energy. It means you give a smile, warm, and gano'n. Appreciate, gano'n. Maging approachable, gano'n. And then, hayaan mo na siya yung palaging nag-i-initiate sa'yo kasi trabaho namin yun. Pero, kung ikaw yung tipo ng babae na palagi na lang nag-check sa kanya, bakit hindi mo ako nireplyan, bakit hindi mo ako chinet, or bakit nakita mo ba yung message ko, bakit ganito, ikaw yung palaging nag-initiate, it means there is something wrong. Hindi ka ganun ka-valuable or ka-attractive para sa isang lalaki. So, masakit ito pero kailangan mong malaman. Kasi kung attracted ang isang lalaki sa babae, most of the time, kami po yung palagi at dapat kami yung nag-i-initiate ng a-attract ka lang. Tandaan mo yan. Number 3, na way kung paano mo malaman ang tunay na intensyon ng isang lalaki. Nag-i-invest ba siya sa'yo palagi or consistently? Sabi sa Bible, a man's heart is where his treasure is also. Hindi ko alam kung yun yung exactong na word, pero ang point natin dito, kung saan nilalaan ng isang tao yung kanyang time, yung kanyang puso, yung kanyang attention, it means yun yung mahalaga sa kanya. Yun yung treasure para sa kanya. So, kung hindi siya nag-i-invest ng time sa'yo, ng effort sa'yo, or hindi siya nagpaplano para sa'yo, or wala siyang mga schedule na dates para sa'yo, wala siyang nilalaan na oras, lahat ng bagay, hindi siya nag-i-invest sa'yo, it means hindi puro ang kanyang intention. Kasi sa aming mga lalaki, pinapahalagahan namin yung ini-investan namin. Like for example, sa panahon ng mga man cave, ang trabaho ng isang lalaki is to go and hunt for food. And then uuwi sa bahay at ibigay sa kanilang asawa at yung asawa ang mag-produce ng masarap na food, siya yung magmumultiply, siya yung mag-aalaga, siya yung magpapakain, ganon. So, ang isang lalaki pag nag-hunt yan at kung meron siyang na-hunt, papahalagahan niya yun kasi yun yung reward niya. Pinag-investan niya ng time at ng effort. Hinabol niya ganon, pinagpaguran niya ganon. So, papahalagahan niya yun. So, ang tanong, kung hindi niya yun ginagawa sa'yo, kung hindi siya nag-invest sa'yo, it means hindi ka din yan papahalagahan. Pinaglalaruan ka lang kasi hindi ka mahalaga sa kanya, hindi ka man lang pinursue, hindi ka man lang inabot. So ito pa yung isa pang kailangan mo i-consider. Nag-i-invest pa rin ba ang isang lalaki sa'yo kahit sa time na alam niya na wala siyang makukuha sa'yo in return? Kasi kung ginagawa niya yun, it means talagang pure yung kanyang pagmamahal sa'yo. Hindi ko sinasabi na hindi mo siya bigyan din ng something reward, ganon. Pero, even sa time na wala kang abilidad or capacity na mang-reward sa kanya is that nag-i-invest pa rin siya ng time sa'yo. Nag-i-invest pa rin siya ng effort sa'yo, ng pagpaplano, ganon. Or meron pa rin siyang ginagawa para sa'yo. It means totoo or genuine yung pagmamahal niya at maganda yung intention niya sa'yo. Tandaan mo yan. Pang-apat, na way kung paano mo malaman ang tunay na intensyon ng lalaki is that whenever ba na nag-a-ask ka ng help sa kanya is that maaasahan mo ba? Sabi ko nga sa inyo, ang masculinity namin is that nature namin na kami nagpo-provide, kami yung nagpo-protect, kami yung nag-hunt or nagpe-pursue. So, kapag ba humihingi ka ng tulong sa kanya, physically or practically, or emotionally, or in every area ng iyong buhay, like for example, advice, or magpatulong ka sa kanya, is that agad ba siyang nandyan, willing na tulungan ka at hindi napipilitan? Kasi kung napipilitan yan, or palagi yang maraming rason, palagi yang late, it means hindi ka mahalaga para sa kanya. Kasi ang isang lalaki, pag mahalaga yan, para sa kanya, priority niya yan. Kaya niyang iwan kung ano man yung kinabibisihan niya para lang matulungan ka, para lang makapag-provide sa'yo. Why? Kasi yun yung nagtitrigger ng masculinity namin at yun yung nature namin, yun yung automatic na gagawin namin kapag mahal namin ang isang bagay or isang tao. And the thing is that the more namin na ginagawa yun, we feel like we are necessary or we are needed at yun yung nagbo-boost
ng masculine energy namin, yung nagbibigay ng excitement sa amin, ng lakas sa amin para mag-pursue pa sa'yo. Pero kung wala kang nakikita, kumbaga, napipilitan lang siya kapag humingi ka ng tulong or kahit time na hindi ka hingi ng tulong, yung dapat na tulungan ka niya kasi nakikita naman niya na nahihirapan ka, pero wala kang nare-receive mula sa kanya, there's a big problem with that kapatid, okay? Hindi totoo yung kanyang intention sa'yo. Number 5, tinutupad niya ba or ginagawa niya ba yung kanyang pinangako sa'yo? Well, kailangan nyo din maintindihan na wala namang perfect at hindi natin kayang gawin lahat ng pinangako natin. Pero, ang pinakamahalaga dito is that nakikita mo na meron siyang ginagawa or nag-e-effort siya para matupad niya or magawa niya kung ano man yung pirinamis niya sa'yo. Hindi naman ako importante kung ano yung pirinamis niya eh. Ang importante dito is that meron ba siyang ginagawa. Kasi, diyan mo makikita ang tunay na intensyon at pagmamahal ng isang lalaki sa'yo kapag nagtatry siya, at least nagtry siya. Kung pumalpak dahil wala pa siyang abilidad na provide ito sa'yo, it's okay, at least meron siyang ginawa. Kaysa yung maraming pangako sa'yo, maraming sinabi sa'yo, pero wala naman siyang tinutupad, ni hindi man lang siya nag-effort, wala man lang siyang gawin para maibigay ito sa'yo. There's a big red flag pagdating dyan, okay? So I hope na meron kayong naintindihan dito. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang iyong dapat na gawin kapag malaman mo na hindi tunay ang kanyang intention? Pwede nyong i-comment dito sa comment section para malaman ko din kung ano yung mga thoughts nyo, mga ideas at mga opinions nyo. Pero kung ako ang tanungin nyo kung ano ang dapat nyong gawin, you need to leave that relationship. You need to give space kapag asawa mo. Or you need to pray for your partner kapag asawa mo. Pero kapag jowa mo, you have all the freedom to leave that relationship kasi nagsasayang ka lang ng oras dyan, kapatid. That is not a man. That is a boy. And a boy is that, andyan lang, easy-go-lucky, mag-enjoy pa lang, mag-enjoy. Wala pa sa kanyang isipan na magseryoso sa buhay. Pero kapag asawa mo naman, andyan na tayo. Ang number 1 na gagawin mo is that to pray for your partner para mabuksan yung kanyang isip. And then, isa pa na dapat mong gawin is that manood ka sa mga video ko kung ano yung mga dapat mong gawin para ma-inlove siya or para makuha mo ulit yung pagmamahal ng partner mo. And I hope na makatulong ko mga yun, okay? So that's it. Maraming salamat sa iyong mga panonood at pagtitiwala. Don't forget to like this video and to share this video and to comment down below. And of course, to subscribe and follow sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. So that's it. God bless.